Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Pag-usapan naman po natin itong part 2 about dito kay Mima Alicia. Ano bang nangyayari dito kay Mima na gusto nang saksakin yung sarili? Naku po. Oh. Ang problema, nilalabanan, hindi po inaano yan, hindi po sinusukuan, 'di ba? Pag problema, dapat pong ano yan, dapat talunin mo yung problema mo. Okay lang madapa, babangon ka ulit. Pag nadapa ka, di bumangon ka ulit. Ganun lang naman, di ba? Sige tuloy. Pakinggan muna natin to. Bigyan natin to ng reaksyon. Salamat, nawala na yung pangit. Anong nawala yung pangit? Nawala yung pangit? Anong nawala yung pangit? Ha? Huwag ka naman ganyan. Pabalikin nga natin yung pangit. Nandyan na naman yung pangit. Tanggalin na nga natin. Dito na tayo kay Mima Alicia. Bigyan natin to ng reaksyon. Ngayon lang no. Kasi yung sa physical kasi guys, masugatan pa na ako gagaling siya. Pero yung emotion ko, wala nung mga gamot ko guys. Kasi yan si Mima mga pre. Ano yan? Kumbaga, marami siyang iniinom na gamot. Kasi stress na stress po itong taong ito, no? Hindi ko maintindihan, bakit stress? Kasi pinapayuhan din naman yan nila Sir Mike namin na kung ano yung gagawin niya. Pero, ayan, no? Dinagdagan pa nung kanyang ex. Pag sinabing ex, extra ka na lang, 'di ba? Bakit kaya iniisipan ni Mima yung ex niya? 'Di ba? Kung dapat kinasuhan na lang niya sana 'yan para matapos na, 'di ba? Tuloy natin. Hindi ako pwede mag-isa. Pero mas pinili ko dito sa Manila kasi dito ako may peace of mind. Gusto ko makasama yung magulang ko pero ayoko umuwi sa amin kasi mas nasasaktan ako pag nandun ako sa mga problema, mga trauma na nakadasan ko. Guys, alam nyo, nagpapasalamat ako kay Sir Mike, kay Ballpoint, kay Takero, sa lahat ng mga kaibigan ko na pinapalakas yung loob ko. Dito nga po sa personal problem ko. Alam nyo, sa totoo lang. Kasi itong boyfriend niya mga pre, hindi daw po siya, ex niya pala, hindi daw po siya tinitigilan, no? Kaya nga kinontent ko yung kanyang ex sa Facebook, di ba? Binanata natin dun sa Facebook. At yun na nga, di ba? Hindi mapakali yung kanyang ex-men. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano pang hinahabol niya sa tao? Pag ayaw sa'yo, ayaw niya. Ayaw na. Diba? Kasi ikaw ba naman, sino ba sasama sa'yo kung anong bubugbog ka ng babae? Tayo kayo magbugbugan. Pag umpugin ko pa kayo ng tatay mong kapitan dyan sa lugar niyo eh. Si Kapitan Tutan, ha? Sino ba yung tatay? Si Kapitan Tutan po yung pangalan. Tuloy. Yung nangyaring masama sa akin na kung saan nagkaroon ako ng sandamakmak na pasa. Na-trauma ako sa pag-ibig. Dati na talaga nila akong pinapayuhan. Na wag yan. Bakit kasi hindi na lang si Takero yung ibigin mo? Kasi tinry niya na i-hack yung account ko. Si Takero ang umayos noon. Tinulungan ako ni Boss Mike. Alam nyo, matagal na sana akong wala dito sa YouTube. Gumawa na naman sana ako ulit ng panibagong account. Dahil sa nagagawan ng putangin ng ex ko na yan. Si Takero ang umayos ng account ko. Pero kahit ginawa niya sa akin yun, pinatawad ko pa din yung lalaking yun. Pumunta pa kami ng Palawan. Lahat sagot ko kasi ganun ako. Hampas lupa pala yung lalaki kung ganun. Hindi, nagtatanong lang ako Nag-move on na marami dyan, iba. Hindi kasi, kahit mag-move on ka, kung humahabol pa rin yung tuko sa'yo, mahirap. Diba?
Oo, pangit yun. magmahal eh. Hindi ako yung nagsasabi na, yung parang anuin ko siya na, gusto mo naman yan eh, kasi kayo gusto gumalang. Ang gusto ko lang mangyari, maging masaya kami sa aming anniversary, pero matagal niya na po sa akin ginagawa yung hinahawakan niya ako dito, binabalibag niya ako. Sobrang napaka-traumatizing yung ginawa niya sa YouTube account ko. Pinatawad ko siya. Nakipagmalikan pa din ako. Kahit ganun yung ginagawa sa akin, sinasabihan akong pok-pok. Sinasabihan akong bayaran. Sinasabihan niya akong mamatay ka na. Eto, babasagin ko ngayon. Sige! Pagpalagay nating sinasabihan kanyang bayaran. Oh, sinasabihan kanyang bayaran ngayon. Pagpalagay natin totoo ngayon. Oh, kasi yun yung pinipilit niya eh. Sakyan natin yung sinasabi niya na bayaran ka nga. Okay? Sakyan natin yun. Putang ina, ikaw yung gumagastos eh. So, ibig sabihin, nakikilamon din siya doon sa binayad sa'yo. Oo. Kung totoo, yung sinasabi niya. Kaya nga sinasabi ko, sige, sasakyan natin. Walang problema. Oh, edi putang ina, mas matindi pa siya. Kalalaki niyang tao, nakikilamon lang siya. Bayaran ka, sinasabi niya. Oh, yung binabayad sa'yo, nilalamon niya. O, di ba? Kung totoo. Lalo na yung pagiging pokpok, matinding ano yan, matinding paninira yan sa'yo, lalo na't, iwan ko lang kung pinost niya sa social media, no? Pero kung pinopost niya yan, nako, mukhang, iwan ko lang, matuloy pagkapulis, kung matuloy pa yung pagkapulis niyan, kung ganyan. Sa tingin nyo, nararapat ba itong taong ito na maging pulis talaga? Maging opisyal na maging, opisyal na maging pulis talaga siya? Kasi wala eh. Mukhang mahirap to pag nakahawak to ng baril. Kung ganyan nga na wala pa siyang baril ngayon, nananakit na po siya ng babae. Paano kaya kung ito'y maging pulis na talaga at makahawak nito ng baril? Baka mas matindi pa yung mangyari. At kawawa po ang magiging asawa nitong lalaking kupal na to in the future. Baka saktan lang din. Kaya dapat talaga gawan to ng aksyon ni Mima Alicia. Diba? Alam nyo guys, may Anasadyo. Itong gamot na iniinom ko. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice-pilled, and I can see why. Yan, yung Rivotril, Escitalopram, tapos yung mga medical ko, nagbanyuro, nagpa-psychiatrist na ako. Si Takero na lang, Mima. Malay nyo, hindi natin alam kung anong hakbang na ginawa ni Mima. Diba? Pero syempre, tama yan. Yung stress mo, yung problema mo, isigaw mo lang yan para mawala. Mahirap kasi pag pinipigilan eh. Diba? Kasi umaabot sa punto na 3 araw na akong hindi nakakatulog sa nakaisip kung bakit ganitong nangyari sa akin. Kung bakit ako ginanito. Dinadawit ako sa mga issues niya. Hindi nyo alam yung pinagdaanan ko guys kasi kinikip ko lang yan. Ayaw ko kasing magmukhang nakakaawa ko kasi personal problem ko to. Pero kami, ang tagal na namin ng partner ko eh. Di ba? Matagal na po kami. Siguro mag 4 years na. Pero hindi po kami okay lang saktan ka. Basta lalaki, hindi lang pwedeng manakit dun sa babae. Ganun lang yun. Di ba? So, yun yung pinaka-importante dyan. Pero kung ang lalaki po ay mananakit na sa babae, bading ka. Bading ang tawag sa'yo dyan. Okay? na-open ko na siya sa aking mga kaibigan. Tapos, kinontent na din nila. Gusto kong magpasalamat sa mga taong laging nandyan para sa akin. Especially sa'yo, Boss Mike. Sobrang papasalamat ko. Tapos, one call away si Ballpoint man kapag meron akong problema, tinatawagan ko siya. Ballpoint, ganito na yung nangyayari sa akin. Umiiyak ako. Ang akala na ngayon matapang ako, pero hindi yung totoo. Kasi ang tunay na matapang, kahit sa personal, hindi ba dapat lumalaban? Hindi ako ganun eh. Tingnan niyo yung mga pasako na ginawa ng kupal
na lalaki na yun. Buti na lang yung kaibigan ko. Binicturean niya kasi sabi ko, Be, wag mo nang picturean kasi lilipas din to, baka magbati din kami. Sabi sa akin ng kaibigan kong si Aileen, hindi, picturean lang natin, baka in the future, magamit mo to. Ilang beses niya na kasi itong ginawa sa akin. Tinutulak ako sa hagdan, munti ka na ako mahulog sa second floor. Tapos sinasakal niya ako. Sinira yung iPhone 13 ko. Tapos hindi naman siya yung nagpaayos nun. Ang dami kong traumatic experience kaya dati gusto ko, diba, doon sa probinsya. Dati gusto ko doon kasi mas peaceful yung life ko. Pero nung nakilala ko yun, yes, nung una, aminado ako na okay yung relationship, nagtitiktok pa nga kami, pero habang tumatagal, mas nagiging toxic. Hanggang sa, eto na, ayoko nang umuwi doon sa amin kasi... So, yun Mima Alicia ay may problema talaga, no. Talagang kailangan natin itong kailangan nating tulungan, hindi man sa pamamagitan ng kung ano, pero yung mga payo ninyo ba, 'di ba? Kayo anong maipapayo nyo dito kay Mima Alicia? Ayan comment down below mga pre. And para naman maano siya ba, yung sama ng loob niya mabawas-bawasan. Ayan. So anyway mga pre,